Sa lahat ng mga nakikinig ngayon at muli po akong nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sapagkat patuloy ang atin pong ika-28 yugto na ng atin pong araw-araw na pananalangin. At purihin po ang Panginoon na ako po ay nag-e-enjoy sa pakikinig ng atin pong mga patotoo na tunay pong nakaka-bless. Kaya katulad din po ng bawat isa, salamat sa pagkakataong ito na binigyan din ako ng Panginoon na maibahagi po sa inyo kung paano po na gumalaw ang Panginoon sa buhay namin mula sa ah, kawalan ng kaalaman, mula sa kahirapan ng buhay, mula sa kulang sa kaalaman, bagamat kilala ang Diyos, o sa mga kamangmangan na mga dulot ng mga maling kaisipan tungo sa paghango ng Panginoon nang dahil sa kanyang biyaya at habag kung paano lahat tayo ay hinango ng Panginoon. Purihin siya sapagkat kabilang ang aking buhay, ang aking pamilya, na ang Panginoon ay kumilos sa aking buhay. At ang akin nga pong paborito na verse, bagamat napakarami po nito, marami po yan. Pero mula nung makilala po namin ang Panginoon magpahanggang ngayon, ang akin pong verse na palaging pinanghahawakan ay mula po sa Joshua chapter 24 verse 15. Ang sabi po diyan na subalit ako at ang aking buong sambahayan ay kay Yahweh maglilingkod. In English, as for me and my household, we will serve the Lord. Tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat po ng maraming Panginoon sa oras na ito. Sa isa pong pribilehiyo, pagkakataon Lord, na binigay mo po sa iyong abang lingkod para isa rin sa magpatotoo, magpahayag, Panginoon, ng mga pagkilos mo na ginawa mo sa buhay ko at maging sa aking pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy mo binibigay po sa bawat isa sa amin. Dahil sa pamamagitan nito, Panginoon, ay nagkakaroon kami ng kalakasan bilang magkakapatid sa iyo, Ama. Salamat po sa mga patotoo. Salamat po sa akin din pong ibabahagi ngayong gabi. Kaya pagpalain mo ang lahat ng makikinig, bilang man sa Church of the Living Faith o yung iba naming mga kababayan na mabuksan po, Panginoon, ang page na ito at magkaroon nawa sila din ng time para po bigyan kami ng pagkakataon na sila man ay makarinig ng mga patotoo ng inyong mga anak. Dahil tunay, Panginoon, na sa lahat na nagtitiwala, tumatawag sa iyong pangalan, at patuloy kang kinikilala na tanging Diyos at tagapagligtas at tanging Diyos na kanlungan. Lord, walang sino man na nabibigo sa ganitong pagtitiwala. Kaya sapagkat ikaw ay Diyos na tanging nag-iisang Diyos ay buhay at totoo na kumikilos sa lahat ng tumatawag sa iyo at nagmamahal sa iyo. Purihin ka sa gabing ito. Pagpalain mo ang lahat ng makikinig, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. Amen. Kami pong pamilya ay actually po kami magkakapatid. Pero maliliit pa po ay namamatay na po yung aking mga kapatid. So, dahil po ako ay bunso, wala po akong nasilayan na mukha ng akin pong mga kuya at ate na ayon sa kwento nga po ng aking nanay, ay may 5 akong kapatid na namatay mula po sa pagitan ng pangalawang ng eldest brother and second brother ko. Meron pong 3 na kapatid na lalaki ang ipinanganak, and then isang babae. And then pagdating naman po kay Ate Mayet, meron naman pong isa na lalaki na yun po ay kakambal ng ate kapid ko, yung pong mami ni nanay ni Jopet. Yan po ay may kambal, kaya po ang tawag sa kanya kapid. Sa Bisaya po kasi ang pangalan ng kambal ay kapid.
Kaya po Kapid. Pero ang kanya po tunay na pangalan is Florenta. Anyway, so kami po ay lumaki na masabi ko po na sa pananaw namin noon, kami ay mabuting tao, relihiyoso kasi ang nanay ko, kada po yan Mayo ay, alam nyo naman ang probinsya na number 1 panatiko sa pamahiin, sa tradisyon, sa pagpaparangal kay Maria tuwing Mayo. So siya po yung palaging leader doon, laging nag-aayos ng kapilya, laging pinapaganda yan. Tapos for the whole month of May, amin po yan sineselebrate. At ako naman po ang palaging nakukuhang leader sa mga dasal. Yung pong rosaryo, ako po ang, no, bagamat bata pa po ako, pero ang mga matatanda ay nasa likuran ko. Ako po ang madalas na pinaglilid ng prayer ng rosaryo. Kaya masasabi ko po na kami po ay mabuting pamilya noon yon. At ako po ay, sa lahat po kami magkapatid, tanging ako lamang po ang nakatuntong ng high school. Ang ate Mayet ko po ay hanggang grade 4 lang yan, kung di ako nagkakamali, kasi po yan ay nagkasakit ng malala. Nahinto na po yan ng pag-aaral. Ate Kapid ko naman ay grade 6 lang, ganon din po yung dalawa kong kuya, kaming 5 na buhay. So dahil po sa kahirapan ng buhay, ang akin pong mga kapatid ay naluwas po ng Maynila. Dahil po sa probinsya, pagka ang bata po ay graduate na po ng grade 6, pumupunta na po ng Maynila yon para maghanap po ng trabaho, para po pang suporta, supposedly sa magulang. Dahil ako po ang bunso, ako po ay naiwan. Kaya po ako po ay lumaki hanggang grade 6. Once ko lang po in 1 week time na face to face ang kuya naming panganay. Yung pangalawa ko pong kuya, never ko po yan nakita mula nung ako po ay nagkamalay. Tapos nga po, pagtuntong naman ng ate Mayet ko, natapos ng pag-aaral sa Ate Kapid, ay napunta naman po ng Maynila. Kaya mula po ng grade 6 hanggang ako po ay, mula po ng grade 1, sorry, kasi po 8 taon po kasi ang agwat ni Ate Kapid sa akin. Kaya nung siya po ay graduate po sa grade 6, ako naman po ay grade 1 pa lang. Kaya nung sila po ay graduate na ng grade 6, naiwan na po ako sa probinsya. So from grade 1 to grade 6, kasama ko po ang nanay tatay ko sa probinsya. At ako po ay nahinto ng 1 taon dahil kawalan ng kakayahan para mag-aral ng high school, ay hindi ko po na ituloy pagka-graduate ko. So yung kahirapan ng buhay, naranasan ko po yan. Na-witness ko kung paano kami laging nagpapastol ng nanay ko ng baka, papakain ng baboy, kambing. Lagi po akong kasama. Lagi po ako may sukbit na itak sa baywang. Nagpapasan po ng pagkain ng baka. Naghahanap ng pagkain ng baboy kung saan-saan po kaming bundok. Nakarating ng nanay ko, kami po laging dalawa ang magkasama. Dahil po sa hindi ko po malamang kadahilanan, bihira po kami padalhan ng aming mga kapatid dahil nga po sa hirap din marahil ng buhay sa Manila. Kaya talaga nagsisikap din kami paano kami makakaraos sa bawat araw-araw. Kasama po ako ng nanay ko pagka meron pong anihan, merong nagpapadamo sa kaingin, kapag meron pong taniman ng palay, lagi po kaming dalawang magkasama. At dahil ang nanay ko po ay mahinhing kumilos, lagi po kaming nahuhuli. Sa karamihan po, kami yung palaging kukonti ang ani, kukonti ang parte na pinag-anihan, pinakamaliit ang sweldo dahil kasi mabagal. So ganun lang po tumatakbo ang buhay namin. Kasi ang mahalaga lang po sa amin noon, makabili kami ng bigas.
At dahil nga po nakakapiranggot na lupa ng aking tatay, kailangan po namin na mangamuhan para lang po masustain yung aming pagkain sa bawat araw. At sa totoo lang po, ang madalas po naming pagkain ay yung mais na dito po ginagawang patuka sa manok. Yun po ay aming sinasaing. At madalas din po kaming kumakain ng nilagang saging mula almusal hanggang hapunan. Pagpanahon ng mais, mula umaga hanggang hapunan, mais na nilaga, purihin ng Panginoon, na-sustain pa rin with combination ng ulam na alam mo yon na pinaghalong malunggay, saluyot, okay, lahat ng mga dahon-dahon na nasa bundok. Ilalaga lang po yan. Tapos hindi po kami nawawala ng bagoong kasi ang bagoong po sa amin ay life. Kasi yan po ang ginagawang asin, betchin sa ulam. Sasabawan mo lang yung dahon-dahon na yan. Pag meron kang bagoong, it's either alamang o bagoong na isda, mairaraos na ang sabaw. At dahil ako po ay bata, sa tuwing nagluluto ang nanay ko na pinaghalo-halo mga berdeng mga dahon-dahon, ako po ay nauulaw, ako po ay nababahuan. Bata pa po kasi ako. Pero yan po ay paborito ko na po ngayon. So, lagi po ako binibigyan ng nanay ko na hilaw na itlog. Ang itlog po na yan, basta mainit ang kanin, okay, pipisain ko na yan, hahaluin, lalagyan ng asin. Ako, talaga po siguro po nakaka-4 na cup ako ng kanin basta po may hilaw na itlog. Solved na po ang araw ko. So, sa madaling salita, ganun po ang buhay namin. And then, nagdesisyon po ang aking kuya na ako po ay dalhin sa Manila dahil ang kanila pong pananaw ay kahit isa man lang sa aming magkapatid, sana may makatapos ng high school. So, sila po ay nagdesisyon, ako po ay dalhin dito sa Manila. At alam nyo po, talaga pong masasabi ko na yung first months, yung first year of my life dito sa Manila, kasama ang aking kuya sa kanyang 5 anak, mataon-taon nagkakaanak. Shocking! Talaga pong nashock ako. Nahirap po akong makapag-adjust. Kasi alam nyo po, sanay po ako na sa probinsya, kanya-kanya kami laba ng damit. Nanay ko malakas pa kasi tatay ko. Tapos sa ilog lang. Sausaw mo lang sa ilog, konting sabon, tapos na. So, yung bahay namin, kubo, walang problema sa paglilinis. So, nasanay po ako ng ganun. Tapos na iba, talaga ng 180 degrees ang sistema ng buhay. Dahil po, nakatira ako sa isang bahay na matikuloso sa lahat. Talaga pati sa labahin, pati pagsampay, paano pagsampay ng tama, paano pagbanlaw ng tama, hindi pwede yung pagsabon lang na konting kusot lang. Kailangan pag nabilad sa araw yan, mabango. Kasi pag hindi yan nabanlawang maigi, uulitin yun. Pati paglilinis ng bahay, kinakailangan pulido. Talaga pong nashock po ako. Kaya po, gabi-gabi ako po ay umiiyak. Gustong-gusto ko na pong umuwi ng probinsya. Kaya lang ay tiniis ko kasi ako rin mismo gusto ko rin na kahit high school lang ay makapag-aral ako. So, nung time po na yun, wala po akong pangarap kundi sana maging teacher. Kasi, secretary po, secretary. Gusto ko pong mangarap ng kurso na mas mataas, pero dahil alam ko na wala naman pong kakayanan para ako ay makapag-aral na ganun. Ang pinangarap ko, okay na sa akin na maging secretary ako. Pero, hindi po rin nangyari dahil sa kakapusan nga po ng buhay. So hanggang sa ako po ay nakapag-aral lamang ng vocational, ng computer, na hindi ko rin po yun na i-apply nung ako po ay makatapos ng kasi 1 year lang po. Kaya doon po, no? So sa hirap ng buhay, mag-aaral ka na ang baon mo
ay kapos na kapos sa pamasahe. Nangyari po sa akin yan na ako po ay tanghaling tapat, pinagdadamo ng aking teacher sa garden kasi ang pasok ko po ay 12:30 up to 8 ng gabi. Ang eskwelahan ko po ay dyan po sa likuran ng SM North, yung pong Don Mariano Marcos na dati ay naging San Francisco po yan. So pag ako po ay papasok, na lagi pong wala akong project kasi nahihiya po akong humingi sa kuya ko, sa hipag ko ng pambili ng project kasi po may mga times na alam mo yung hindi maganda ang atmosphere sa tuwing hihingi ka ng baon. So talagang nahihiya po ako. So tiniis ko po yun. So ako po ay graduate ng, ang uniform ko ay dadalawang piraso from first year to fourth year. Never po ako nakabili ng rubber shoes kasi po ang rubber shoes na ginagamit ko yung rubber shoes ng kuya ko. Pagkabutas ang sapatos, pag-uubrahin yon. So sa madalit salita, mairaos lang yung pang araw-araw na buhay para lang makatapos. At alam nyo po, madalas po na inuulam ko sa kanin pag ako po ay umaalis ay kape. Titimpla lang ako ng kape, basta magsasaing na ako dyan. Kasi hindi ko naman ine-expect naman na may mag-aasikaso sa akin dahil kasi ako ay nakikitira lamang. Kaya solve na ang problema ko basta ako po ay meron pong maisasabaw ng kape sa kanin. So tumakbo po ang 4 na taon ng buhay ko na ganun. Pero purihin ang Panginoon, nakagraduate naman po ako at maayos naman po yung aking mga grade. Kaya lang, yun nga lang po ay talagang maraming battle, maraming pagsubok, kailangan talaga tiyaga, pagtitiis for the sake lang na makatapos ang pag-aaral. So, ganun po tumakbo yung buhay ko. At nung ako po ay second year high school, doon ko po na-meet si Brother Ray. I'm only 17 years old that time. And 16 running to 17. At si Brother Ray po ay 19 years old. Pinakilala po siya sa akin ng bayaw ko. So, during those times, no, na pagligaw, naging boyfriend ko, kami po ay almost 8 years na magka-steady. At yan po rin yung aking patutuo din sa mga kabataan na pagamat meron naman pong mga manliligaw, pero ang prayer ko lang po talaga, pinag-pray ko po talaga ang magiging kapartner ko. Hindi po ako nag-pinpoint ng name, hindi po ako nagbigay ng name sa Lord. Basta ang prayer ko that time, bagamat hindi ko kakilala ang Panginoon, sa gabi pumipikit ako. At ako po ay umiiyak dahil ayokong tumandang dalaga. Gusto ko makapag-asawa. Kaya lang ang sabi ko, Diyos ko, ganyan po ako mag-pray eh. Hindi ko man alam yung name ni Lord. Diba? Prayer ko lang, Diyos ko, kayo po ang nakakakilala sa mga nanliligaw na ito. Kayo po higit na nakakakilala sa kanila. Huwag niyo pong hayaan na mapunta ako sa kamay ng mga irresponsable na klase ng lalaki. Ayoko po nang umiinom. Ayoko po nang may bisyo. Gusto ko po responsable. Mahalin ako na pag nagkaanak ako. Maging tapat siya sa akin at sa mga anak ko. Makakain na kami na 3 beses isang araw. At makapag-aral ang mga anak ko. Yun lang po ang hinihiling ko at yung gusto ko matahimik at masaya na pamilya. So yun po ang prayer ko palagi. Panalangin ko po palagi yan. So for the meantime, itong mga manliligaw ko, nag-o-observe po ako. Hindi po ako after sa physical. Hindi po ako after sa ano ang estado nila sa buhay. At tinitingnan ko po talaga is attitude. So sa madalit salita, pinaka top
po sa kanilang lahat ay nakita ko po kay Brother Ray. Sa dami rin ng pagkakataon na pinatunayan niya sa akin na kung paano siya maging isang tunay na lalaki sa mga iba't ibang mga pangyayari. Kaya masabi ko na nagdesisyon ako na siya na lang hanggang sa nung inalok po ako na magpakasal kami, so pumayag po ako. So sa madalit salita, sa dami ng bubuyog, siya po ang tinanggap kong bubuyog sa buhay ko. At purihin po ang Panginoon. At noon po kami po ay second year ng kinasal. Gustong-gusto po namin magkaanak. So sabi niya ganyan, magpatingin na ako, magpa-check up na ako para kung ano man ang problema kasi gusto talagang magkaanak. Pero kaya ako po ay kung saan-saan hilot dito, kung saan manghihilot, manghuhula. Siya naman ay sumasayaw sa... Kasi po, yung first year namin na pagsama after ng kasal, he is hoping na ako po ay mabuntis kaagad na hindi po nangyari. Kaya during those short period, no, ang time na yun, nainip, na gusto talagang magkaanak. Kaya yung pangalawang uwi niya, sabi niya magpa-check up tayong dalawa. Tapos siya sumasayaw sa Obando. Alam mo yon, yung Santa Clara, pinong-pinong. Kami po bigyan nyo ng asawa, 13. Bakit nga ba 13? Hindi ko alam kung tama yung lyrics na yun no? So, ang alam ko, lahat na sumasayaw daw doon ay humihingi ng anak. Siguro ng anak. Kami po ay bigyan mo ng anak na 13. Hindi po siguro asawa. Ano? So, ganun po tumakbo yung buhay namin until dumating po yung time na in-encounter po kami ng Panginoon. Nung lalakad po ako diyan sa Tunsuya, na-curious po ako sa isang, ano tawag dito? Yung pangalan ng clinic nakalagay is Holy Spirit Clinic. Ako po kasi dati, dalaga pa ako. Basta pagka narinig ko yung word na Panginoon, Holy Spirit, mabilis po ako lumapit sa ganon. Sabi ko, na-curious ako, parang kakaiba. Nung binasa ko yung pangalan na yun, parang may something na naramdaman ako sa aking puso. Kaya yun po ang umakit sa akin para po pumasok ako doon at mag-inquire. Na it so happen naman po na ang midwife na nandoon ay Christian, born again Christian. Ang kanyang anak ay pianista sa Christ is the Answer during that time. At siya po ang naging ninang ni Kent. Si Kent po ay hinandog. Doon po kami in-encounter ng Lord, nang senior niya sa akin, na nung nagpa-check up ako, ang sabi niya sa amin ay, tinanong niya ano relihiyon namin. Ganun lang siya nag-start. Tinanong niya kung nagpipray kami. So, syempre, binibida namin, oh yes, we are praying. Minsan nga po, nakakatulugan na nga namin yung haba ng rosaryo. Tapos, linggo-linggo, nagsisimba kami. Yabang-yabang pa namin. So, ang challenge niya sa amin, if you have the Bible, sabing ganyan, kung meron kayo sa bahay, basahin nyo. Kung wala, bumili kayo. And then, challenge ko sa inyo, magsimula kayong magbasa. Kung ano lang yung mababasa nyo doon, na alam nyong maganda, kunin nyo, yakapin nyo. Yung hindi nyo naiintindihan, iwan nyo muna. And then, tuloy-tuloy lang, basa lang. Ganyan lang siya. So, nag-share siya, pinag-pray kami. Tapos sabi niya, tutulungan ko kayo, pero mahalaga, binigyan niya kami ng point, gaano kahalaga ang personal prayer sa Lord, gaano kahalaga ang Bible. So, pag alis namin sa lugar na yon, ay sabi ni Brother Ray, may nakita akong Bible doon sa bodega sa bahay. Na Bible na yon binigay doon sa bayaw ko na hindi naman
binigyan ng pansin. Tinago lang sa bodega. So pag uwi namin, takbo agad si Brother Ray doon, kinuha. At yung Bible po ay bagong-bago pa, puno nga lang ng alikabok. So doon po kami nagsimula na magbasa. At pagbasa ko po, hindi ko po yun, no, talagang binabaran ko siya. Tapos doon po, nung nalaman ko, lalo na sa Exodus, diba? Sa Deuteronomy, mula sa Genesis, namamangha po ako. Ganito pala nangyari, ganito palang ganyan. Lalo na doon sa 10 utos. Yung paulit-ulit, kasi sabi ng Panginoon, yung mga Diyos-Diyosan. Doon po mula nahipo ang aming mga puso. At yung time po na yon, hinihintay po namin ang aming anak na hoping na habang tinutulungan kami ng midwife na i-process paano ako mabuntis, sinasabayan naman namin po ng pagbabasa ng Bible. At talagang bawat chapter na binabasa namin, talaga pong hinihipo ng Lord ang puso namin ni Brother Ray. Then, dun nga po ay nung time na binigyan kami ng petsa ng aming midwife na pag ganitong petsa at kapag hindi ka pa nagkaroon ng menstruation kahit first day, tumakbo ka na dito para bigyan na kita ng pampakapit. So, mabot po yun ng 2 buwan. Tapos one time po, tanong ng tanong, madaling araw pa lang, sabi ni Brother Ray, ano, may mens ka na? Sabi ko, wala pa. Kada ihi, wala. Wala pa. Hanggang sa umabot na po ng tanghali, wala pa rin. Tuwang-tuwa na kami. Sabi ni Brother Ray, teka nga, checkin mo nga mabuti kalendar mo. Baka mamaya, hintay tayo ng hintay. Hindi naman pala ito yung petsa. Baka mamaya, bukas pa. Alamin mo nga. Di, ginawa ko, chinek ko. Nung pagka-check ko ng kalendar, sabi ko, hala, hindi, dapat pala, kahapon pa dapat ako nag-mens. Ibig sabihin, 2 day na akong delay. Sabi niya talaga, alam niyo po, ako, yung mukha ni Brother Ray, hindi ko ma-explain kung gaano kasaya. Kaya po, hindi nakapagtataka, carbon copy niya si Kent. Mula sa puno hanggang dulo ng buhok, hanggang sa dulo ng kuko, sa paa, sa kamay. Lahat, 100% talagang carbon copy. So, yun po, alam nyo, no, takbo agad kami sa clinic at na-confirm na ako po ay buntis. So, the following Sunday, hanap na po kami ng church at doon po kami napunta sa Christ is the Answer na binabaha pa noon. So, mula noon, ang Panginoon hindi na po tumigil sa pangungusap sa amin hanggang sa talagang mag-give up na namin totally ang lahat ng aming mga santo, santa, even Maria. Binigyan ako ni Lord ng pangunawa. Kami ng Panginoon ng pagkaunawa patungkol doon hanggang sa matuto na po kaming mag-ikapo. Hanggang sa mula noon magpahanggang ngayon. Na purihin ang Panginoon, hindi kami tinigilan ng Panginoon. At mula naman noon ay sunod-sunod na ang pagkakataon na binigay ng Panginoon para kami ay hindi mawala sa pagsamba sa Kanya. Sapagkat yung mga pagtatalaga na bilang isang manggagawa na kabalikat sa iglesia ay isang napakalaking factor para kami ay magpatuloy sa pagsamba sa Kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil bagamat may mga battle na nagaganap, challenge na nangyayari, yung parang sinasabi nila na ni Sister She na roller coaster na buhay. Pero in the end, mula noon until now, ay hindi kami binbitiwan ng Panginoon. At lubos ang pagpapasalamat kung paano kami ginagamit ng Panginoon
na si Kent na hindi na ako nakapagtataka kung bakit ang kanyang puso ay nadudoon sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat sa sobrang desire namin na magkaroon ng anak ay si Lord ang nagbigay sa amin. At habang siya ay nasa sinapupunan ko, yun yung time na kami po ay uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Babad si Kent sa salita ng Diyos habang yan ay nasa tiyan ko. Yun yung moment na pati yung pagiging music lover ko sa secular songs ay give up ko, na napalitan ng pag-in love sa mga gospel songs na everyday walang tigil kapag papatugtog ng mga gospel songs na talaga namang enjoy na enjoy ako that time. Kaya alam ko si Kent ay yan ay sa tiyan ko pa lang puspos na ng anointing ng Panginoon. Kaya hindi nakapagtataka, yan po ay nakaranas at the age of 5 years old. Siya po ay nagkaroon po ng encountering with God through dreams, na siya po ay naipanhik sa langit na isang napakalaking kamay. Dinala siya sa heaven at nakita nga raw niya ang daming mga nakaputi na umaawit. Pero nung nandun siya, dahil como bata, iyak daw siya ng iyak kasi hinahanap ako, wala ako. So sa kakahanap niya nga, mama ko. So kinuha uli siya ng malaking kamay, binaba. At this time may kasama na siyang katulad niyang bata. Nung pagbaba sa lupa, umalis siya sa malaking kamay, at kinawayan siya ng bata na yon, nagbabay sa kanya. So tumuloy siya ng lakad, pero in the split seconds na lumingon siya uli, wala na yung bata, pati yung kamay. So kinuwento niya kaagad sa akin yon, yung panaginip niya na yon. At yung bata na yan, bata pa lang, nabibless po kami kapag yan ay talagang nagpipray. Talagang very anointed kapag yan po ay nananalangin. Kaya purihin po ang Panginoon na talagang masasabi ko God is good. At yung heart namin that as for me and my household, we will serve Him. Salamat dahil bagamat si Kent ngayon lang ang naging pastora, bagamat si Chris ay masyadong busy sa kanyang trabaho, pero naniniwala ako na hindi siya humihiwalay sa Panginoon, sapagkat ang kanyang personal devotion, kanyang pagka-Sunday yon, kasi nga sa taas ng pressure doon sa trabaho, ganun talaga. Sabi ni Apostol Pablo, meron kang Panginoon na dapat kang magpasakop, so no choice. At si Abby ganun din, pero naniniwala ako na ang aking buong sambahayan ay nagpapatuloy na nagmamahal at naghahangad na patuloy na mapaglingkuran ang Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya kapag ang masasabi ko na wag po tayong huminto. Ang ating pamilya, may desire po tayo na maglingkod sa Panginoon. Hangarin lang po natin. Maglista po tayo ng favorite verse natin. At yan po ay ipaskil natin sa dingding para po palagi natin nababasa, palagi tayo nare-remind. At patuloy po natin na hangarin, Lord, as for me and my household, we will serve you. At kaakibat na po yun, hindi namin hiniling mula sa kahirapan ng buhay, mula sa pagkasalat, ang mga pagkain, ang mga basic needs noon. Ngayon po ay hindi lang po itinaas ng Panginoon spiritually. Purihin ang kanyang grasya, purihin ang kanyang biyaya at habag. Kundi kasabay po ng pagmamatured sa atin spiritually. Padagdag ng padagdag, palaki ng palaki ang biyaya na ipinagkakatiwala niya po sa ating mga buhay.
Kaya katulad po ng lahat ng kung paano kumilos ang Panginoon mula sa kawalan hanggang sa kasaganaan, spiritually, physically, materially, financially. Same din po ang ginawa ng Lord sa buhay namin, na isang patunay na ang ating iisang Diyos at Ama ang lahat ng tumatawag, nananalig at nagpupuri, sumasambat, naglilingkod sa kanyang pangalan. Totoo ang sinasabi ni King David na pumuti na ang aking buhok, pero wala akong nakitang ni isa na nagkulang na siya na nagtitiwala sa Diyos, kay Yahweh. Kaya purihin ang Panginoon, magpatuloy po tayo mga kapatid, at ating maasahan ang ating Diyos na promise keeper. Ang ganda ng kinanta ni Sister Gina, no? Promise keeper. Pagamat may mga panahon na akala natin hindi natin nakikita na siya'y gumagawa, kumikilos, pero pala gumagawa pala siya, kumikilos sa buhay natin, nararamdaman man natin o hindi. Pinagpapala tayo, nararamdaman man natin o hindi. Sinasamahan tayo, pinoproteksyonan tayo, nararamdaman man natin, nakikita man natin at hindi. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig at nakikibahagi ngayon, I am challenging you. Kung hindi mo pa lubusan na nakilala ang Panginoon, magbasa ka ng Biblia, maghangad ka na ang Panginoon ay kumilos sa iyong buhay at sa iyong pamilya, at kung meron man na mga bagay na ikaw ay dating nag-active na naglilingkod pero ngayon ay hindi na dahil sa iba't ibang kadahilanan, ikaw ini-encourage ko na muli kang bumalik sa Panginoon. Sapagkat alam natin na sa John chapter 10 verse 10, ang dyablo ay naparito para magnakaw, manira at pumatay. Pero totoo ang sinasabi ng Panginoon na siya ay naparito para bigyan tayo ng buhay at ganap na buhay na kasiyasiya. Hindi man buhay na masaganang material, na masagana, pero ang pangako ng Panginoon, hindi tayo pagkukulangin. Sabi niya sa aklat ng awit, kung ang mga leon sa parang ay magutom man, pero hindi kailanman magiging salat ang lahat na kay Yahweh ay nagtitiwala. Imagine, leon na po yun. Malakas. Hindi po nagkukulang ng pagkain ng leon kasi kahit anong hayop na pwede nilang silain, kayang-kaya nilang hulihin. Pero ang pangako ng Panginoon, kahit ang leon magugutom, pero ang sa Kanya nagtitiwala, hindi magkukulang. Kapatid, baka ito yung panahon na pinapaalalahanan ka ng Panginoon, muli kang bumalik, maglingkod ka sa Diyos, sapagkat ang daming piniprepara, inihahanda ng Diyos sa lahat ng umaasa sa Kanya, at kabilang ka doon. Ang kinin mo na mahal ka ng Diyos, ang kinin mo hindi Kanya iniiwan, ang kinin mo na hindi siya umaalis sa tabi mo. At gagawin mo lang maging mapagpakumbaba at aminin mo. Sabi na salita ng Diyos, kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Sabi pa, ipunin mo ang nalalabi mong lakas at manumbalik ka sa Diyos. At naniniwala ako lahat ng ninakaw, sinira at pinatay ng dyablo sa buhay mo, ibabalik ng Diyos yan ng siksik, liglig at umaapaw. Sapagkat siya ang Diyos na promise keeper. Amen? Hindi niya i-violate ang sarili niyang pangako. Pag sinabi niya, ang lahat na nagtitiwala sa Kanya ay tatawaging mapalad, ang lahat na nagmamahal at tumatawag sa Kanyang pangalan ay tatawaging mapalad, yan ay totoo. Amen?
So God bless you. At tayo po lahat ay manalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, ako po ay dumudulog po sa inyo at lubos po muli, Lord. Paulit-ulit ko po, Lord, binabalik sa iyo. Inaalay sa iyo lahat ng pasasalamat, pagpupuri, pagdakila. Na every time, oh God, na nare-recall ko ang buhay ko mula sa kawalan ng aking buong pamilya. Kung paano mo kami, saan mo na kami dinala ngayon. You are truly amazing God, O God. You are a miracle maker, O God. Lord, salamat. Sapagkat hindi mo po pinagkait ang iyong pangalan sa aking sambahayan. Hindi mo po pinagkait ang katotohanan ng iyong mga salita para hindi po namin ito malaman. At isa pong kagalakan sa puso ko, Panginoon, na isa kami, Panginoon, sa pinili mo, kasama ng aking mga kapatid ngayon sa Church of the Living Faith at sa lahat ng nakikinig ngayon sa online na ito, Panginoon. Na hindi po aksidente na narinig nila ang mga patutuo dito dahil ikaw ay Diyos na ang mga lahat ng nangyayari, Lord, hindi aksidente sa iyo kasi lahat ay pinapahintulutan mo sapagkat ikaw ay magandang layunin. Na maaaring ang layunin mo, Panginoon, kaya narinig niya ang mga patutuong ito para, Panginoon, dumaloy sa Kanya yung pangunawa, dumaloy sa Kanya, Panginoon, ang katotohanan na sa lahat ng titiwala sa iyo at lumalapit sa iyo, Lord, tunay na makakaranas ng inyong paglingap. Ama, patuloy mo, Lord, gamitin ang online na ito, Panginoon, na may maabot, O Diyos, na sino man, Panginoon, na makakilala sa iyo, O God, at magkaroon ng interes na kilalanin ka bilang Diyos at personal na Panginoon sa buhay niya. Sapagkat ikaw ay buhay at wala ka pong ibang ninanais sa bawat nilalang mo, kung hindi yung maranasan ka. Dahil tunay, patutunayan mo na totoo kang Diyos. Patutunayan mo na mabuti kang Diyos. Patutunayan mo na mahabagin ka. Patutunayan mo, Panginoon, na merciful ka. Sa katunayan, Lord, pinatunayan mo na ito. Nung ang Panginoong Jesus, nakaisa-isa mong sariling anak, inalay mo para lang isaalang-alang ang kaligtasan namin, na kahit hindi kami karapat-dapat, minarapat mo kami. Para lang mailigtas kami sa aming kamangmangan, sa aming kadustaan, sa aming kahirapan, para mailigtas lang kami mula sa pangangasiwa, paghahari ng kadiliman, upang dalhin ang buhay namin sa kaliwanagan. At hindi lang yung kaliwanagan ng buhay na walang hanggan, kundi maging ang buhay namin habang kami nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Makakaranas kami ng iyong subaybay, paglingap, at patuloy, Panginoon, na pangangalaga. O God, purihin ka, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, Lord, ma-spread out pa, O God, ang online na ito, Panginoon, na maraming maaabot, O God, upang, Lord, ay patunayan namin sa kanila totoo ka dahil totoong personal na naranasan ka namin sa buhay namin. Na bagamat noon alam namin may Diyos, pero iba pa rin, Lord, na alam namin ang iyong mga salita. Iba pa rin na makilala ka namin ng lubusan. At makikilala ka lang namin, Panginoon, pag nagsimula kaming magbasa ng Biblia, pagsimula kaming manalangin, at pag nagsimula rin kami na makikilahok sa gawain ng lahat ng mananampalataya na nakikilala ka, upang doon, O God, lalo pa po mapalakas ang aming buhay espiritual. Panginoon, I pray, pagpalain mo ang bawat mga kapatid ng Church of the Living Faith, Talahiban First, payapa sa pamumuno ng kapwa kapastoran, Pastor Mix, Pastor Deo, Pastor Anching, sa Nabota, sa Bukawe, kay Pastora B, Pastor Broly, sa Lord, kasama po ang aming senior sa Quezon City, Pastor Alvin Carag,
Lord, maging ang Valenzuela sa pamumuno ni Pastor Elmer Arnay sa katuwang na kanyang mga kapwa manggagawa at sa CLF Malabon kay Pastor Ed, Pastor Ferdy, Pastor Alan, sa iyong abang lingkod, O Abba Father, kasama ng aming mga kapwa manggagawa, elders, deacons, core groups, kababaihan, kalalakihan, kabataan, D5, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord, ganon din sa bawat sulok ng iglesia, Panginoon. Spread your word, O God, and use us, Lord, as a channel ng iyo pong revelation. Continue, Lord, to put that burden in our hearts upang hindi po kami umayaw, hindi kami bumitaw sa amin pong paglilingkod sa iyo, saan mo man kami dadalhin, saan mang sulok, Panginoon. Palagi na mag-iilaw ang kabutihan mo at katapatan mo sa aming mga buhay, because this is your purpose, O God. Sabi mo sa aklat, Panginoon, ng Pedro, Lord, pinahayag mo sa amin ang iyong kabutihan upang, Panginoon, maparangalan ang pangalan mo sa pamamagitan namin. Lord, hayaan mong maganap ito. Use us as a blessings to others, O God. Let our light shine, O God. Let the life of Jesus be upon us all. And His light, Lord, na magningning sa aming pamilya, mula sa aming buhay, sa pamilya, sa lahat ng surroundings, na lahat ng matapakan ng aming mga paa. Thank you, Father God. Thank you for everything, Lord. We bless you, we glorify you. This I pray with thanksgiving and praise unto your holy, holy name. In Jesus' name, amen. Amen. God bless everyone.